Okay. So mga kaibigan, mga kalitos, Happy New Year po sa inyong lahat. January po ngayon. Bagong taon. Balik tayo sa ating garden. Ito na yung situation ngayon. So, ka-harvest lang natin. Mas harvest natin last December. So ngayon, December 2023. So ngayon ay 2024. Bagong taon. Meron naman tayong bagong tanim. Ito yun. Pero ito, may video tayo nung unang video natin. Pinakita natin ito kung paano linisin ang ganito, no? Yung PVC roofing. So tinatanggal muna yung pares niya. Ito, sinantabi lang muna dahil nililinis pa namin ito, no? Kasi itong pag ganito, malapad yung space ang tinatamnan. 2 hanggang 3 taniman lang ito. Marami nang namamahay na mga lumot. So makapal na masyado yung lumot. Mahirapan ng dumalo yung tubig papunta dito sa butas. So pag ganito, kailangan mo nang linisin. Tapos patapos maglinis, binibilad muna namin ito sa araw for disinfection. So dinidisinfect muna sa pamagitan ng pagbilad sa araw. Ito mga 1 linggo na itong nakabilad, siguradong wala ng mga bakterya ito. So after disinfection, kailangan natin, dahil meron na kaming panibagong tanim ulit para dito, kailangan na natin lagyan ng tubig, no? So titingnan muna natin, hindi muna ibalik ito pagkatapos ma-disinfect. So sa pamagitan ng pagbilad sa araw, o mga 2 hanggang 3 araw lang na ibilad ito para mamatay talaga lahat ng mga bad bacteria na nandito. So tapos na tayo sa disinfection. Huwag kaagad ibalik itong pares. Ito, i-check muna natin yung level ng tubig kung pantay ba. Okay? Bubuksan muna natin. Okay. Walang ito, okay. Dito mayroon, itong isa wala. So kailangan paanda rin natin yan. Ayan, sa pamagitan ng tie wire. So na-stuck yan. Sa 1 linggo ito hindi umandar. Yan, dami ko lang bara. Daming bara, oh. Rice hull. Yan mga kaibigan, itong isang portion na ito, last portion, makikita natin na dito lang sa kabila lang yung tubig. Dito sa kanan banda wala. So kung maglagay tayo ng tanim dyan, posibleng mamamatay yung tanim dahil hindi inabot ng tubig. Nandito lang sa baba yung tubig yan. Yan, so tingnan natin dito yung ibang table. Pantay-pantay yung tubig mula sa itaas hanggang baba, meron talagang tubig. So lahat na portion ng PVC roof mayroong tubig yan. So dito na-check na natin. So mula dito lahat filled up ng water yan. So
yan. Pagkatapos yan, pwede nang takpan. Pero dito, i-check muna natin yung isa. Tatlong set kasi ito. Itong isa dito, talagang ang tubig, oh. Yan. Wala talagang tubig dyan. So, dun lang sa kabila, oh. Yan. Hindi umabot yung tubig dyan. So, kailangan i-adjust natin. Siguro medyo mataas dito. So, bawasan natin. Ano, yan, pag diniinan natin, bumababa yung tubig. Okay? Yan. Yan dito, wala rin. Yan, may mga portions na walang water. Yan. So, kailangan mapupuno yan ng tubig. So, check ulit natin. Tingnan natin kung saan yung difference, yung problema. So, bago itakpan. Ito yung purpose nito. So, bago magpatubig, alisin muna yung takip. Ito yung kaparis niyan. Yan. May mga butas. So, para masiguro natin na mayroon talagang tubig, pantay yung tubig yan, pinaalis ko na lang yan. Isang tabi muna. Saka lagyan ng tubig, then check. So again, ulitin natin mga kaibigan, reviewin ko lang. Pagkatapos nitong nilinis, kung saan makikita natin sa mga previous videos natin, tinanggal din yung ito yung takip. Then linisin. Pagkatapos linisin yan, kailangan i-disinfect. So binilad ko yan ng 3 araw para matay yung mga bad bacteria na presence dyan. So after disinfection, yun na yun. Ito na ngayon. Nilalagyan natin ng tubig. And then, pag lagay ng tubig, we'll check the level. Check muna natin ang level ng tubig. Yan. Then check natin kung aling portion ang walang tubig tulad nito. So dito walang tubig, dito marami. So check muna natin. Okay, so ayan, okay na yung tubig, water level. Takpan na natin. Wala rin. Okay. Yan. Then, lock. Ito yung tinanggal natin kanina, last week pa, para nilinis. So, tanggalin lang. Tapos, after cleaning, ulit-ulitin natin yan, magkaroon ng pag-disinfect sa pamagitan ng pagbilad sa araw, no? Last layer. Uy. Oh. Ayan. So, pwede na yan ngayon. Ready na yan for planting. Lagyan na natin ngayon ng plants dahil na-check na natin lahat. Water level.
So yan, pagkatapos mga kaibigan mag-transfer, alalayan muna ng misting para madaling maka-spread yung ugat nila papunta sa ilalim, no, sa tubig. Madaling maabot nila yung tubig. So alalay muna dahil batang-batang pa ito, kata-transfer lang from sowing ito. So ngayon, nasa cup na sila. Nilagay na sila dito sa kanilang bagong permanent na pwesto. So, ito talaga, kailangan natin ng misting after transplanting to support the plants, the young plants from the direct heat of the sun. Please, babawasan mo na yung init. So ngayon, tamang-tama lang tayo na nagtanim. Yung nag-transplant. Yung araw, ngayon alas 3:20. So yung init ng araw ay hindi pa taas, no? Papuntang hapon, so therefore yung init ay papalamig. So yan mga kaibigan, 2024 ngayon, bagong taon. So bagong sibol, bagong tanim ulit tayo. So yan, kung ito yung pamamaraan natin, isa ito sa mga tinatawag natin na urban gardening, less space, more plants. So, huwag kalimutan again mag-subscribe o kaya pwede kayong mag-join sa channel ko para maging updated kayo palagi sa ating mga tutorials. So, mga kaibigan, ito pa pala dito. So manual pa yung nesting natin. Mayroon na kaming ready nesting ay kabit. Matic ngayon, naka-timer pero hindi pa na-install, no? We need time to install. So, isa yan sa mga strategy natin, technique. Pag naglipat tayo, kailangan bandang hapon na. Kasi yung sikat ng araw ay papalamig na. Hindi katulad ng sa umaga, papuntang alas 12, talagang tutok na tutok yung araw. So, affected yung growth ng mga young plants natin. So, ngayon, ito yun. So, kailangan hapon hanggang para mamayang gabi, buong gabi silang babad sa tubig. Ay siguradong makasip-sip sila ng nutrients, no, bago mag-umaga. So, the whole night, naka-rest sila, bubukas. Malusog na malusog yan, nagigising. So, yan. Sipag lang mga kaibigan, sipag at syaga. Tanim lang ng tanim. For food security and sustainability. Let us be happy. Let us be healthy. Okay. Bye-bye.